natin. Para sa buhay at kaligtasan. Para sa buhay... Magandang umaga po, Lola. Kawaan ka ng Diyos. Ano po, Lola? Kawaan ka ng Diyos. Lola, mukha po yatang masyado kayo nadadala dyan sa pagtatalumpati nyo. Tatakbo po ba kayo sa darating na eleksyon? Hindi ako tatakbo sa eleksyon. Nadala lang ako dito sa binabasa ko tungkol sa buhay ni Graciano Lopizaina. Isang bayani na kung tawagin siya, siya yung dakilang orador. Ano po yun? Dakilang orador? Ano pong ibig sabihin nun, Lola? Ng orador? Opo. Ang orador ay siya yung isang mahusay magtalumpati. Kumbaga, mahusay mag-speech. Isa siyang manunulat. Siya ang nagtatag ng pahayagang La Solidaridad. Bakit, Lola? Bakit po nung pinagayam niyo po siya nung kanina sa pag-i-speech, para may hawak po kayong mic. Hindi pa naman po uso ang mikropono nung panahon nila, di ba? Naman, Lola. Siya. Puntahan ninyo siya ngayon doon sa Negros, sa panahon noon. At kukunin ninyo at dalhin ninyo dito sa akin ang orihinal na Fray Butod. Fray Butod? Fray Butod? Fray Butod. Butod? Isang matabang pare. Paring tabachoy. Kakatulad mo. Lola talaga. Alam mo ba, nang mabasa ng taong bayan yung Fray Butod, nagising sila sa katotohanan? Di ba po, Lola, orador siya? Bakit po siya sumusulat ng istorya? Hindi ba orador siya? Pero gumagawa rin ng dyaryo. Hindi lang dahil orador siya at yun lang ang alam niya. At kung manunulat siya, yun lang din ang alam niya. Marami siyang kakayahan na malayo doon sa pagka-orador niya at pagka-manunulat niya. Itong kakayahan niya, ang dami niyang natulungan ng kanyang mga kababayan. Ano po yun? Malayo sa pagiging manunulat at... Sige, halika na! Halika na! Hay naku, Noli. Parang nakikita ko na rin na magkakaroon ka na naman ng bagong idol. Teka muna, Lola. Kung ang kukunin po namin ay ang orihinal na kopya ng Fray Butod, baka hindi na po mabasa ng iba. Katulad din noon yung nakuha ninyo para sa akin, mayroon din sila sariling kopya. Sige na po, Lola. Aalis na po kami. Sige na po. Alas Alam po po. kami. Makikilala ninyo si Graciano Lopizaina sa panahong siya ay nasa Negros. Sa maraming kaparaanang inialay niya ang kanyang kabayanihan. Mabuti naman at maibabalik na natin ito kay Graciano Lopez. Abay, marami pang dapat makabasa din ito. Graciano Lopez? Siya na ba yun? Siguro hindi lang natin narinig yung hay na. Lika, lumapit tayo. Matindi talagang umatake itong si Lopez. Biruin mong ilarawan na butot balat itong Fraile na dumating dito sa Pilipinas. Pero ngayon ay pumuputok sa katabaan. Palamunin kasi natin. Bisaya nga at sulat kamay lamang ito. Ang kagaling-galing pa naman. Kung ito ba'y ginawa sa empleyado, di ang dami agad na makababasa. Magandang umaga po. Si Graciano Lopez, ay na po ba pinag-uusapan niyo? Nakikinig pala kayo sa pag-uusap namin. Sino ba kayo? Ako po si Ana. At siya naman po si Noli. Kaya mo na nga sa mga bata pa naman. Halika kayo. Ano? Hay na ba ikanyo? Abay, ang alam namin yun ang apelido ng nanay niya, pero kilala namin siya bilang Graciano Lopez. Kung siya nga po, huwag kayong mag-alala. May sarili na po siyang dyaryo. At pwede niyang ilabas doon ang lahat ng mga isinusulat niya. Ano, mo, sarili ka mong dyaryo. Abay, wala nga maipambiling pagkain yung tao yan eh. Pati sa panggagamot niya ay tumatanggap siya ng mga prutas, mga gulay-gulay, bilang kabayaran. Marami siyang pasyente pero halos wala namang maibayad ng maayos.
Meron po talaga siyang dyan. Aray! Oh, ano nangyayari sa inyong dalawa? Aray. Ano ba yan, ha? Ibig sabihin Oh. po ni Noli, mahilig pong magbasa ng dyaryo at mahilig pong magtalumpati. Tamang nga po ba yung narinig ko na nanggagamot po si Graciano Lopez Haina? Abay, oo. Marami nang natulungan si Graciano Lopez sa pamamagitan ng kanyang panggagamot. Bakit nga kaya wala pa siya? Sana'y wala naman siya sa panganib. Napilitan siyang iwan ng Iloilo dahil ginigipit siya ng mga opisyalis doon. Naku, Ana. Nasa panganib daw si Lopez Haina. Naku, baka nalaman na ng mga fraile na kinakalaban ni Graciano Lopez Haina sila. Dun sa gawa ng pagsusulat niya. Ay, kumakatok. Dali, tingnan mo. Ayun na siya. Baka. Ayan. Tuloy po kayo. Nariyan na siya. Siya, no? Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Maupo ka. Pasensya na, tinangahali ako eh. Ay, walang anuman nyo. Ay, yung fry butod, nasa Ay, na? eto, narito. Ay, Kanina pa nga namin kayo hinihintay. Tawa nga kami ng tawa dyan. Lalo na sa mga parte na nakakapagputok ng butsi mo. sa ano naman mga parting pinakanatawa kayo? Abay, yung parting gusto niyang magsipag, ano? Basta't makwata ang hihingi ng serbisyo niya. Ay, naku. Patuloy mo. Baka isang kasama na yung maglaro dito. Magandang araw po, Padre. Anong kailangan? Kumpisal po, Padre. Tawagin mo si Padre Marcelino, ang aking ayudante. Wala po siya rito eh. Nasaan siya? Abala din po sa isang kumpisal. Maghintay ka na lang. Hindi na po ako makapaghihintay, Padre. Por qué? Hindi ka makapaghintay. Tulisan ka. Ang mga kumpisal po ay naghihingalo na. Mamamatay na. Kaya mo mamatay at pumunta sa impyerno. Wala akong gana ngayon magkano ng kumpisal. Makakalis ka na. Todas. Bayad lang. Pagat, pagat. ¿Qué pasa iyo? Padre, may namatay po. Kailangan daw po ng bendisyon. Gusto po 3 pare ang pupunta. Mukhang maraming pera yung pamilya na yan. Hindi ko alam pero gusto po 3 pare ang magbendisyon sa patay eh. Hindi pwedeng 3 pare. Ako na lang. Kilala po kasi ng balo si Padre Marcelino. Kailangan daw po ikasama si Padre Marcelino. Si Padre Marcelino isang ayudante ko lang. Kaya ako na lang. At isingilin mo sa kanila 150 pesos. Sabihin mo sa kanila. Nakaalis. At ano namang bahagi ang labis ninyong ikinagalit? Ang ginagawa ni Fray Butod sa Dalagita. Ginagawa ni Fray Buto sa Dalagita. Tingnan mo, tingnan mo. Naku, pinagsasampal. Mukhang hampasin na ito. Mukhang papaluin nga yata. Kawawa naman tong batang to. Napalood pa man nila tumalik sa kamay ng pare. Ganyan talaga kalakas ang mga kapangyarihan ng mga praile. Pero sa totoo lang, isang payat at palaboy na tao lamang sa kanyang sariling bayang sa kanya. Pero pagdating dito, kahit napaka-abusado napapalood niya pa yung pinagmamalupitan niya. Masarap to ah. Totoo po bang para si Fray Butod? Saka po, totoo po ba yung kwento? Totoong pangyayari yan. Pero iba't ibang mga praile. Ilalabas po ba ninyo ito sa diary ng Las Solida? Las Solida. Wala pang dyaryo ng ano nga ba yun? La Solidaridad! Yun, natandaan ko na!
Teka muna, sandali lang. Sino ba kayong dalawa? Ngayon ko lamang kayo nakita. Sina Ana at si Noli sila. Si Lino nga pala. Na dumana ba dito nitong huli? Abay, hindi pa. Ilang araw na siyang hindi na pagagawi rito. Hindi, ang sabi paparito siya ngayon. Kailangan daw niya ako kausapin. Hindi ko nga alam ang dahilan eh. Tignan mo. Dalian mo. Tignan mo kung sinong dumating. Bilisan mo. Tumahimik lamang kayong dalawa. Doktor! Kumusta na po kayo? Mabuti naman, Lino. Pero sinabi ko sa'yo, huwag mo na akong tatawagin doktor. Wala pa naman akong lisensya bilang ganap na manggagamot. Doktor, hingit pa ho kayo sa mga lisensyadong doktor na aking nakilala na ayaw manggamot sa mga may hirap. Dr. Graciano Lopez Ayala? Nagagamot po kayo? Talagang hilig kong panggagamot. Wala lang akong lisensya dahil hindi ako nakatapos ng pumang ang medisina. Dahil mahirap kami. Pero nakapag-aaral ako ng manggamot habang nagtatrabaho ako sa isang ospital. Merong 3 bilanggo nun sa bayan na ipinabugbog ng ating alkalde. Kaya ang ginawa ng alkalde, ipinatawag siya at pinagamot ang mga bilanggo. Sa mga hirap na dinanas, namatay pa rin ang mga bilanggo. Hindi na natin kasalanan yun. Nakita mo naman, pinasundo pa kita para gamutin sila. Ang hihina naman pala ng katawan ng mga yun. Madali lang naman gawin ang pagagawa ko sa'yo ngayon. Ano pong ang paggagawa ninyo sa akin? Gumawa ka ng ulat na mga bilanggo ay namatay sa sakit. Sabihin natin kayang... Ano kaya magandang natin sabihin na sakit na kinamatay nila? Mawalang galang na ho eh. Hindi tayo maaaring magsinungaling ng ganyan. Labag po yan sa prinsipyo ng isang manggagamot. Walang makakaalam. Walang magdududa kung magkakatugma ang ulat natin dalawa. Ako bilang alkalde mayor rito at ako bilang manggagamot. Kinalulungkot ko. Hindi ko magagawa yan. Paumingi ko po sana eh. Pag nag-aaral sa'yo. Hindi kita pinapakiusapan, Graciano. Bilang alkalde mayor ng pueblong ito, inuutusan kita. At ang iyong pagtanggay na hangulugan ng iyong kaparusahan. Dahil sa pagmamalupit ng alkalde, napilitan si Graciano na umalis sa Iloilo at lumipat dito sa Negros. Alam niyo mga bata, isa sa mga bilanggo ay kapatid ko. Sumama ako sa kanya upang tumulong. Upang tumanaw ng utang ng loob. Maalala ko pala, Lino. Hindi mo pala sinasabi sa akin kung bakit gusto mong kausapin ngayon. Ano bang dahilan? Napasakamay na ng mga praile ang praibotod. At ikaw ang pinaghinlaan sa gumawa nito. Siguro mas mabuti pa yan. Baka makapasok dyan sa mga konsensya nila. Saka wala rin problema. Wala naman akong pirma doon. Ayon sa balita, ikaw ang pinaghihinalaan sa praibotod. Dahil sa kakayahan mong sumulat. Kinausap ko na ang mga kamag-anak ko. Tutulungan ka namin upang makatakas at itatago ka namin. Paano ako makakapaggagamot kung nakatago ako? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Mabuti na rin kasing kamag-anak ni Lino magtago sa'yo. Malamang kasi nababantayan na rin nila ang mga kilos ng mga kamag-anak at kaibigan mo. Marami rin naman mahirap sa pupuntahan mo at nangangailangan din sila ng iyong kalinga. Kung makukulong ka naman, hindi ka na makapagsisilbi sa ating mga kababayan kahit sa anumang paraan. Tama po sila. Magaling po kayo sumulat. Di po ba magaling din po kayo magtalumpati? Paano mo nalaman yun? Nabasa ko po. Hindi po may nagsabi po sa akin. Ang importante ay ligtas ka na. Sige. Kung anong makakabuti sa lahat. Siya nga pala. Nasa akin pa to ah. Hindi na dapat nasa iyan. Isabel, kailangan makarating ito kay Julian. Sabihin mo, binilin ko na ibaon niya muna sa ilalim ng kanyang bahay. Oo, hayamot ako na lamang ang magdadala para walang magsuspetsya. Ana, Noli, samahan niyo ako. Itatago natin ito, ha? Tulungan ninyo akong dalawa. Opo, tulungan po kami sa inyo. Tumakas na kayo Hindi ka na. dalawa. Bilisan ninyo! Samahan mo sila! Nasaan si Graciano Lopez? Wala po siya dito. Halika, itatakas ko na to, ha? Samahan ninyo ako. Halina kayo!